My campaign against drugs Kayapaan sa mga pinaslang. will not stop. Naging madugo ang gera kontra droga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Simula nang ilunsad ito, makailang ulit na napabalita ang mga umano'y drug suspect na nanlaban at natokhang. Ang kampanyang ito, formal nang sisiyasatin ng International Criminal Court. Ayon sa ICC, nakita ang specific legal elements of crime against humanity of murder sa konteksto ng drug war na ipinag-utos ng pamahalaan ni Pangulong Duterte. Pero alamin muna natin, ano ba ang ICC? Upang masagot yan, pwede nating himayin ang mismong pangalan. Simulan natin sa I, International. Ilang insidente ng karahasan ang naitala noong 20th century, gaya ng World War I at World War II. Pero hindi lahat ng may sala na panagot. So, noong 1995, gumawa ang United Nations ng isang komiteng bubuo ng korteng tututok sa ganitong mga insidente. Ang korteng ito ang ICC. 1998, bumoto ang iba't ibang estado sa kasunduang magtatatag sa ICC, ang Rome Statute. 120 states ang pabor dito, kasama ang Pilipinas. December 28, 2000, lumagda ang bansa sa kasunduan. August 30, 2011, niratify natin ito. At November 1 ng taong yon, naging bahagi tayo ng ICC. Sa panahong member state tayo, 2 Pilipino ang naihalal bilang ICC judge. Pero 2018, nang mapukaw natin ang pansin ng ICC dahil sa war on drugs ni Pangulong Duterte. March 17, 2018, nagpasya ang Pilipinas na kumalas mula sa korte at isang taon nang lumipas, tuluyan tayong tumiwalag mula rito. Pero tuloy ang ICC sa pagbusisi sa mga hinihinalang krimeng nagawa sa ilalim ng drug war. Speaking of krimen, ito ang unang C, criminal. Ayon sa Rome Statute, may 4 na pinakamalalang krimen: genocide o maramihang pagpatay dahil sa lahi o relihiyon, crimes against humanity o sistematikong pang-aabuso ng maraming individual, war crimes, at ang crime of aggression o pag-atake ng isang estado sa kapwa nito estado. And by the way, pwede ring litisin sa ICC ang mga krimeng kaugnay ng pagsira sa mga cultural site at structure. Tulad ng ginawa ng rebeldeng ito. Siya si Ahmad Al-Mahdi, guilty sa war crime na pagwasak ng cultural heritage. Siya ang nasa likod ng pag-atake sa mga moske at monumento sa Timbuktu sa Mali noong 2012. Dito na papasok ang ikalawang C, court. Permanent at independent ang ICC. Hindi ito panakipbutas o pamalit sa criminal justice system ng isang estado. Pero kapag unwilling at unable itong lutasin ang isang problema, pumapasok sa eksena ang ICC. Pwedeng idulog sa kanila ang mga kaso habang miyembro ang bansa ng korte. Sa kaso ng Pilipinas, ang maiimbestigahan ng ICC ay yung mga nangyari mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Kapag may natanggap na reklamo ang ICC, susuriin ng prosecutor kung pasok ito sa 4 na krimeng inilatag sa Rome Statute. Kung oo, tuloy ang investigasyon. Pag napagtibay ang reklamo ng ebidensyang nakalap, ipaaaresto ang suspect. Sa pre-trial, bubusisiin ng mga hukom kung sapat ang mga patunay upang malitis ang kaso. Matutuloy ang mga pagdinig kapag naaresto na ang suspect. So, sa kaso ni ousted Sudanese President Omar al-Bashir, hindi pa umuusad ang kaso. Pinaghahanap pa siya upang hainan ng warrant of arrest. Ang bintang sa kanya, nagpapatay siya di umano ng maraming sibilyan. Ang kababaihan, pinagsamantalahan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang iba naman, tinorture habang may tunggali ang gobyerno laban sa rebelde. So balik tayo sa proseso. Mapag-guilty o not guilty ang hatol ng hukuman, pwede itong iapela. Kung tunay ngang nagkasala ang nasasakdal, kulong ang aabuti nito. Si Congolese warlord Thomas Lubanga Dilo ang unang nakulong sa ilalim ng ICC taong 2006
dahil sa kanyang war crimes, partikular na ang paggamit ng child soldiers natapos ang kanyang pagkakakulong noong 2020. Nasentensyahan naman itong Mayo si Dominic Ongwen, guilty sa war crimes at crimes against humanity bilang leader ng gerilya sa Uganda. Kung mahatulang nagkasala, maaaring makulong ng hindi lalampas sa 30 taon. Pero kung talagang sobrang lala ng krimen, posibleng makulong habang buhay. So ang tanong, unwilling at unable ba ang Pilipinas na lutasin ang problema sa war on drugs? Para sa pamahalaan, hindi. Dahil daw gumagana ang judicial system sa bansa. Yung ating bansa ay napakalusog na judicial system. Alam natin na lahat ng mga kaso na inyayain ay napoprosecute yan. Meron tayong process na sinusunod. At meron tayong kakayahan na ipatupad yan. Ang Justice Department naglunsad ng sariling investigasyon sa umunoy paglabag ng protocols sa drug war. Our initial and preliminary findings confirm that in many of these cases, law enforcement agents asserted that the subject of the anti-drugs operations resisted arrest or attempted to draw a weapon and fight back. Yet, no full examination of the weapon recovered was conducted, no verification of its ownership undertaken, and no request for ballistic examination or paraffin test was pursued until its completion. It was also noted, among others, that in more than half of the records reviewed, the law enforcement agents involved failed to follow standard protocols pertaining to coordination with other agencies and the processing of the crime scene. Itong Setyembre, sa harap ng United Nations General Assembly, pinanindigan ng Pangulo ang pagpapatupad ng drug war. Inatasan din niya ang DOJ at ang pulisya na suriin ito ulit. Let me say this again. My government has a mandate and obligation to my people. We will deal with all criminals, including terrorists, with the full force of our laws. The Filipino people want to live in peace, security in their homes and communities, free from harm and danger from the lawless. But achieving this goal has not been without challenges. I say this in no uncertain terms. The law applies to all. I have instructed the Department of Justice and the Philippine National Police to review the conduct of our campaign against illegal drugs. Those found to have acted beyond bounds during operations shall be made accountable before our laws. We have recently finalized the United Nations, our joint program of human rights. This is a model for constructive engagement between a sovereign member state and the United Nations. Ayon kay Secretary Menardo Guevara, patuloy pa rin ang investigasyon. It's one thing to say willing and able, it's another to show that you are actually willing and able. Kung merong reklamo, dapat dito sa isampa sa Pilipinas dahil ang ating mga hukuman ay gumagana. No? Merong tayong presidential immunity from suit. No? That was categorically declared by no less than our Supreme Court in a recent case, in the 2019 case between Laila de Lima and Duterte, na hindi mo pwede i-demand ang presidente. Ang problema, kung hindi na tayo miyembro at wala ng duty to cooperate, paano sila makakakalap ng ebidensya? Hindi lang actually yung Pilipinas as a state yung pwedeng mag-cooperate. Pwedeng ibang states, pwede yung mga hindi naman public officers dito pero meron silang ebidensya so pwede yung ibigay. Paglilinaw ni na human rights lawyers Dino De Leon at Mike Tew, tuloy ang investigasyon sa ayaw at sa gusto ng ating pamahalaan. Paano sila makakapasok dito? Naging barred na agad sila. Even if they don't, the administration does not cooperate with the ICC has a lot of means and methods. Nasa Rome Statute din na walang kawala ang isang estado sa obligasyong tuparin ng kasunduan kahit pa kumalas ito sa ICC. Abay, anong gagawin mo? Paano mo pipigilan? Ever since nag-withdraw na nga tayo, pumapasok pa sila. Ano sila? Okay, sabi nga nila, ang lagi sinasabi ng administrasyon, bakit ka takot na takot? Kung wala kang tinatago, wala ka dapat ikatakot. Pero sa lahat ng diskusyong ito, nasaan ang mga naipit sa digmaan, ang mga namatay, at ang kanilang mga mahal sa buhay?
ang paninindigan ng Presidente, lahat ng gusto magreklamo, bukas po ang ating mga hukuman sa Pilipinas. Yun pa lang marinig yung kwento mo. Yun pa lang masalang ka sa isang paglilitis at mapakinggan ng objektibo na hurado at ng buong mundo. Kasama kasi yun sa hustisya, di ba? Na alam kung anong ginawa sa'yo. At marami sila na magkakaroon ng pagkakataon na ganyan. Binuo ang International Criminal Court upang malutas ang mga problemang hindi malunasan sa sariling bakuran ng isang bansa. At sa pagtutok ng ICC sa drug war ng pamahalaan, kasabay natin ang buong mundo sa pag-abang ng mga susunod na kabanata. Brian De La Peña, GMA News.